naghinanakit ang aming kalooban ng mga Ilocano. Sapagkat dapat ang Ilocano, si Marcos na Ilocano, wala din bangag din. O kinam apo, awan tinakam mo. Iso nga, pagpangasiyo, ang tutumpuyog tayo ame. Bababahin tayo, apo Marcos. Tayo nagpapakahirap. Yung mga Pilipino umuwi. Baha, yung mga estudyante umuwi. Umuwi sila sa bahay nila basa. Bago pinaghirapan ng magulang nila mga sapatos. Binibili, inuutang. Pero yun, lubog sa baha. Napakasakit isipin. Kailan pa tayo magkikising? Ang boses ng isang senior citizen na nanggaling pa sa Pangasinan upang tumalo sa daling ito. Kilala ko to, pwede ko to, taga-Dagupan City, si Mr. Robert Memban. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa inyo sapagkat pumunta kayo dito. Ang mga kaisipan ninyo ay independent. Yung sinabi nga ng ating kapatid na wala tayong dapat kulay. At nagpapasalamat din po ako sa mga kapulisan. Huwag natin sasaktan ng pulis. Siya ang protektor natin. Ang mga pulis, nakakaunawa sila. Ang mga pulis ay sa atin mga yan. Ngayon, nananawagan ako kay President Marcos sapagkat si President Marcos hanggang ngayon 1 taon, 2 taon, 3 taon, wala pang nangyayari. Kundi ano ang nangyayari? Tignan ninyo yung blood control, health, lahat ng mga dapat na asahan natin na magbibigay sa atin ng kaginhawan, kinurap nila. Ngayon, sino ngayon ang pananagutin natin? Dapat doon sa taas, pababa, hanggang sa baba. So, nananawagan po ako sa inyo, mga kababayan ko, na kayo ay maging sober. Kayo hindi padiktahan ng mga politikos kapag may susunod na eleksyon. Intindihan natin mabuti kung ano ang ibubuto natin. Kung sino nagmamalasakit sa atin. Yan, marami nating jurisprudence na nangyari. Noon pa, walang nangyayari mga politikos na nagkukurakot sa ating bayan. Kaya lang, naghinanakit ang aming kalooban ng mga Ilocano. Sapagkat dapat ang Ilocano, si Marcos na Ilocano, wala din bangag din. O kinam apo, awan tinakam mo. Iso nga, pagpangasiyo, ang tutumpuyog tayo ame. Bababahin tayo, apo Marcos. Naimbag nga malim tayo amin. Salamat, apo. Tanong ko, sino magtatanggol ng Pilipinas? Ama, hindi mga politiko magtatanggol ng Pilipinas, kundi tayo. Kailan pa kayo magigising? Huwag na kayo magbulag-bulagan. Matagal na tayong ginawang bulag ng mga politiko. Huwag natin nawayan yung mga pulis, sir. Peace. Dahil sila ay biktima din. Umuwi sila baha. Umuwi sila gutom. ATM nila sinasangla. Pero anong ginagawa ng mga buhaya? Ang sasarap ng buhay. Tayo nagpapakahirap. Yung mga Pilipino umuwi. Baha, yung mga estudyante umuwi. Umuwi sila sa bahay nila basa. Bago pinaghirapan ng magulang nila mga sapatos. Binibili, inuutang. Pero yun, lubog sa baha. Napakasakit isipin. Kailan pa tayo magkikising? Yung ating mga kapulisan dyan, huwag kayo magbulag-bulagan. Totoo naman na lahat ng mga ATM nyo, sinasangla nyo para ibuhay sa pamilya nyo. Kailan pa? Samantalang sa sarap ng buhay, kung mayroon mang sisihin ang administrasyon na to, kailan pa kayo magigising? Gumising na kayo. Kailan pa kayo magsasalita? Kung ubos na ang kaban ng bayan. Maraming salamat. Habang ang mga estudyante ay umuwi sa bahay ng basa, ang mga pamilya at tatay natin ay nagpapakahirap magtrabaho.
Kahit kailan hindi nasubukan ng mga politiko magtrabaho ng 24 hours. Hindi nila nagawang mamasada ng 24 hours para may mapakain sa pamilya. Hindi nila nasubukan umakyat sa mga kabundukan upang magtanim ng mga kamay. Hindi nila nasubukan mag-araro. Tayong mga Pilipino, ipaglaban natin ang karapatan natin. Hindi tayo dapat magpalinglang o matakot sa mga politikong nagpapakasasa at nagpapakasarap sa kaban ng bayan. Tayong mga Pilipino ang nagpapasahod sa mga politiko. Tayong mga Pilipino ang nagpaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayong mga Pilipino rin ang magpapababa sa mga posisyon nila dahil wala silang ginawa kung hindi kainin at lamunin ang kaban ng bayan. Any volunteer, pumunta lang po kayo dito sa lahat ng gustong magsalita at sabihin ang kanyang mga inanakit sa gobyernong ito. Hindi lang po tayo dito. Hanggat hindi po bababa ang mga politikong nagpapakasarap sa gobyernong ito, hindi po tayo titigil mga kababayan. So andito po isang kapatid natin. Andito. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Kinakatawan ko po ang mga riders dito sa Pilipinas. Mabuhay po ang mga riders. Bilang ordinaryo pong mamamayang Pilipino, karapatan po natin ang magandang serbisyo ng pamahalaan. Yes! Karapatan po natin ang magandang establishmento at mga istruktura na ginagamit po natin araw-araw. Pero wala po sa kalidad dahil sa luho at pagnanakaw na ginagawa ng mga nanunungkulan. Sagad na po ang galit ng mga Pilipino. Huwag nyo na pong kimkimin yan. Kami po ay nakikiusap, samahan nyo na kami. Sa darating na September 21, sama-sama po tayo ipagsisigawan ang galit ng Pilipino sa mga magnanakaw na politiko na umaabuso sa pasensya ng bawat Pilipino. Mabuhay ang mamamayan! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! At mamatay ang mga kurakot! Congressman Abante, kanina po'y umulan. Kaya marapat na pong lumangoy ka ng patras sapagkat ang House of Representatives ay hindi man kailan paniniwalaan ng mga Pilipino. Paano mapapaniwala ang mga Pilipino na may mapupuntahan ng investigasyon kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nagawan sa gobyerno? Kaya mga congressman na magnanakaw, mga hutak-hipon ng mga politiko at mga hutak-hipon na kontraktor at mga hutak-hipon ng mga anak ng mga congressman na yan, ay marapat lamang po na kayo kakarmahin. Bakit ko po sinabi na kayo ay mga utak-hipon? Lalong-lalo na si Congressman Abante sapagkat ang isang hipon ay naghalo ang utak pati tae na hindi niya napaghiwalay ang tama't mali. Sino pa ba ang susunod? Lumabas na kayo, mga Pilipino. Huwag kayong mahihiya sapagkat atin ito. Atin ang bansang ito, atin ang hinahanap natin, atin ang ipagtatanggol natin mga kababayan. Karapatan ng bawat isa sa atin na halongkatin at hanapin kung saan napunta ang budget ng flood control. Nanggagaling mismo sa Pangulo natin, siya mismo ang kauna-unahang nagpapakalat ng fake news. Noong sa kanyang sona, mariin pong sinabi ng ating Pangulo na mahigit 5,500 ng flood control ang natapos na at mas marami pang sinisimulan. Ang tanong ng taong bayan, Mr. President, saan mo nilagay ang flood control na yan? Sa langit? O ang nilagyan mo ng flood control ay ang mga bulsa ng mga politiko, lalo na si Martin Romualdez? Habang ang mga Pilipino naghihirap, may mga batang natutulog sa lansangan, may natutulog ng gutom, merong nagtatrabaho at nagpapakahirap, habang ang mga anak pala ng politiko nandoon sa ibang bansa nagbabakasyon. Ang mga pera ng taong bayan, ang mga buwis ng taong bayan nagpapakahirap ay kinakain pala ng mga anak ng politikong nagpipiling prinsesa at princess. 759,000 ang nilalamon ni Zela Alonte every kainan niya. Hindi na kayo nahihiya mag-flex ng mga kayamanan ninyo sa social media. Hindi ba kayo nahihiya sa mga Pilipino? Lalong-lalo na si Zela Alonte na nag-post pa siya na wala siyang utang na loob sa mga Pilipino. Wala ka palang utang na loob sa mga Pilipino. Ngunit hindi mo ba alam na ang nilalamon mo
ang kinakain mo at pinagyayabang mo sa mga followers mo ay kabanang bayan. Mahiya naman kayong mga politiko kayo. Sino pa ba ang gustong magsalita? Pumunta kayo dito sa harapan natin para mailabas ninyo ang inyong mga inahin. Huwag na po tayong magbulag-bulagan. Huwag tayong magbingi-bingihan sa nangyayari dito sa ating bansa.